So, administrative law. Okay? Ito yung branch ng law na ang gino-govern nito is yung ating mga government agencies, especially the executive department. So, bakit natin pinag-aaralan to? Ito ang law o ito ang branch ng law na kung saan tinatakel kung paano nag-ooperate yung ating mga government agencies, whether sa barangay, sa Malacanang, sa LGU. Hindi, yung barangay is kasama na sa LGU, yung ating national government at yung ating local government. Yun ang administrative law. So pagka yun, mabuti nang pinag-aaralan natin yan at yung doctrines nito, marami rin magandang doctrines ito. Ito yung Doctrine of Subordinate Legislation. So, itong mga laws na to, kinakailangan para ma-implement ng maayos yung certain law. May isang Republic Act na kailangan i-implement. Minsan, yung executive department na ang gumagawa ng sariling rules, di ba? Kasi sinasabi nga nila na minsan yung trabaho mo, didiskartehan mo paano mo magagawa ng tama. So yun, dun pumapasok yun. At isa sa examples nito is yung mga ini-issue ng Department of Labor and Employment o yung DOLE, which is pag-aaralan natin after nito. So yun yung magagandang bagay, no? Meron palang Doctrine of Subordinate Legislation. Ang limitation lang nito, dapat hindi ito unconstitutional, hindi ito labag sa konstitusyon at hindi nito, okay? Hindi nito nilalabag yung batas na ginawa ng ating Senado at ng ating Kongreso. Pero sad to say, hindi nangyayari yan. Hindi nasusunod tong doctrine na to dahil marami sa atin, alam naman natin yun, so hindi ko nababanggitin. Basta hindi na i-implement ng tama tong doctrine na to. Pero dapat pala meron. So, yun lang yung importanteng nalalaman natin. No? Malawak pala to. At magandang pag-aralan. So, G, okay, G Masmela Junior. Okay. Ito na naman yung impluwensya mo sa akin. Pinag-aaralan ko na to kaysa matulad ako doon sa iba. No? Salamat sa iyo, pre. Salamat talaga. At kung di dahil sa iyo, baka natulad na rin ako sa kanila. So, yun lang po.